Ako po ay inimbitahan. Uy, ano yan? Uy! Ano yan? Ano yan? Sabutahe ba? Sabutahe! Sabutahe ba? Sabutahe! Paayos yan! Paayos ka agad! Defensor! 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 Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Tarlet sa inyong pagpapakilala. Bago po ako magsalita, nais ko lang pong kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador. Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulungan, Congressman Pau Marcoleta. Alam niyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos si Kiko po tapos na, si Marcoleta po, di ba? Sa Iglesia ni Cristo, dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, may magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayaw po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakalaang halalan, ako po ay inimbitahan. Uy, ano yan? Uy! Ano yan? Ano yan? Sabutahe ba? Sabutahe! Sabutahe ba? Sabutahe! Paayos yan! Paayos ka agad! Defensor! 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 Anong nangyari? Tignan natin mga kababayan ko kasi parang technical issues now. Megaphone, megaphone. Megaphone, megaphone! Megaphone na lang! BBM resign! BBM resign! BBM resign! John Beck, arestuhan mo na kami! Tangina na mo! Hello, ayan na. Hello! Ano ba na ito? Sinasabukay na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Noong ako ay imbitahan ni Senador Marcoleta at ng sagip, noong pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Gagante, kumali, ayaw ko muna sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging paggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Yes! Ilabas niyo si Gotesa! 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 Gotesa po, lumapit sa akin, ang sabi, dahil nung pala yung chairman
ng Blue Ribbon Committee, si Senador Dante Marcoleta. Ang sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Marami po sa dokumento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinuwento. Si Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Media, layas! Boyos Media! Boyos Media! Boyos Media! Sergeant Gutesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas magandang siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kalante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yang bang taong yan, kilala mo. Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo kung ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami, kinuwento ni Sergeant Gutesa kung ano yung ginagawa nila na bigay ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala kong 1 milyong piso, ang kalagahang bigat ay 1 kilo. Hindi na ko sila nagbibilan ng pera. Kinikilo ang pera. Kung magkano. Magugulat kayo ng kimento niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang piniliver. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, yan po sa Shangri-La Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon po lang ang pagtunton. Ngayon po lang mga maleta, kinukunan ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ay! Tangina mo, Martin! Ngayon po, noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe noong nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na. Illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Hoy! Putang ina! Ilabas niyo si Gutesa! Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirman po nila ng affidavit, umatras na, iniba na ang kwento.
Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naiintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naiintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naiintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Yes! Mabuhay! Ang kapila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, at-picture niya. Kasi nasabi niya na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit sino sa kawalang-yan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawala ng negosyo, nawala ng pangkabuhayan. Pero ni Sito, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya na nakikita ng nakawan sa sambayan ng Pilipinas. Tama! Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Yes! Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Yes! Ang sabi ni Pangulong Marcos, bayan naman kayo. Ang ina mo, Marcos! Ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Tama! Ang dapat ikulong ng sambayan ng Pilipino. Marcos, kulong! Ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayan ng Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan na yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon o, yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos inilipad sa Chile.
Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Yes! Sana lumantad na rin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Yes! Mga kasama nyo, ating pong pagkakaisa ngayong hapon. Nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Ayan na! Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Yan! Kakanta na yan! Ang apila ko sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo Tama! bago kayo asuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa Magsalita na kayo kasaysayan po bago kayo natin, patayin! ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong lakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Yan! BBM, resign! Marcos, resign! Marcos, bitayin! Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Tama na! Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng respeto ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Tama! Parang pa kayo? Oo! Naniniwala pa kayo na dapat mag-resign si BBM? Tama! Hindi ko kayo narinig! Oo! Kulong na yan! Tulong na yan! Tulong na yan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tayo pa ay handang kumilos para maayos ang sabay ng Pilipino. Ngayon na! Handa ba kayo tumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.